Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo sa Kamara ang panukalang nagtutulak ng mandatory insurance coverage para sa lahat ng uri ng line workers sa bansa. Ang hakbang na ito ayon sa isang kongresista ay isang pagkilala sa halaga ng trabaho nila lalo na para sa ekonomiya ng bansa. Labis naman ang pasasalamat ng ilan nating kababayan mula sa sektor. Para sa 13 sa tanghali, may report si Julian Bunag. Tila hindi alintana ni John Cesar Sakay ang init sa kanyang pag-akyat sa mataas na posting ito sa kabaan ng Commonwealth sa Quezon City. Ayon kay John, bago pa man sumabak sa kanilang trabaho, hindi ka lang dapat anya physically fit, dapat emotionally at mentally stable ka rin. Giit niya, iba ang lakas ng loob ng mga kagaya niyang pinili ang ganitong uri ng trabaho. Yung mga Bicol, restoration ng mga kuryente. Siyempre, yung environment doon, malayo-malayo dito. Kaya pagdating doon, talagang medyo kabado kami dahil hindi namin alam o inaaral namin na mabuti bago kami magsimula. Kaya ang kagandahan lang, bago kami magsimula, talagang sinesecure kami ng mga safety officers namin. Pinag-aaralan namin ng mabuti kung paano atake ang... Mahanga lang ako din sa mga nakikita kasi iba yung lakas ng loob nila pagdating sa trabaho lineman dahil dito kasi hindi mo pwedeng gawin biro eh. Anytime pwede kang madisgrasya. Si Adrian Antonio, aminado namang mahirap ang trabaho niya bilang isang electrical maintenance. As electrical maintenance, mahirap siya pagka nagkakaroon ng trouble, lalo na sa office. At para bigyang halaga ang papel ng mga manggagawang kagaya ni na Adrian at John, lusot na sa plenaryo ng Kamara sa botong halos 200 miyembro ang panukalang batas na nagtutulak ng mandatory insurance coverage sa lahat ng uri ng line workers sa bansa. With 197 members voting in the affirmative, 0 in the negative, and 0 abstention, House Bill number 7239 is hereby approved on third and final reading. Majority Leader. Bilang isa sa mga may akda ng panukalang batas, binigyang diin ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kahalagahan ng trabaho ng mga ito sa lipunan. Ayon sa kongresista, ang mahalagang trabaho ng mga ito ay isa sa mga rason kung bakit dapat lang silang mabigyan ng benepisyo at insurance. Pasok sa kategorya ng line workers ang mga empleyadong nakatuon sa pag-aayos, pagkakabit, at pagkukumpani ng mga kable, electrical substations at iba pang electrical equipment at pasilidad, anuman ang maging status employment nito. Ilan sa mga maaaring matanggap ng line workers sa ilalim ng panukalang batas ay aabot sa 200,000 piso ang ipagkakaloob sa mga maliliit na kooperatiba para sa life at accident or disability insurance benefits. Habang aabot naman sa 400,000 piso para naman sa mga nasa medium cooperatives at tinatayang nasa 600 hanggang 1 milyong piso para sa mga kooperatibang nasa kategoryang large hanggang mega large. Bukod pa yan sa mga benepisyong gaya ng retirement benefits, mortuary assistance, disability benefits at maging partial disability benefits. Bagamat di pa na ipapasa ang panukalang batas, malaki na ang pasasalamat ni John Cesar sa mga kongresistang nagsulong ng panukalang batas. Maganda po para sa mga kadaya namin mga manggagawa ng kuryente. May nakapansin din sa amin. At na kami kasi yung mga unsung heroes na hindi nakikita nila pero nagtatrabaho kami sa mga panahon na hindi maganda. Or umuulan, mga biglang katinir na hindi na lumabas ng tao, kami nandun kami. Kapag naipasa na ang panukalang batas, mag-i-issue ng panukala at regulasyon ng National Electrification Administration, maging ang DOLE at Energy Regulatory Commission para sa implementasyon nito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.